Ang katanungan ko po sana ay gusto ko pong malaman, ano po ang tungkulin ng isang tagapangasiwa ng isang relihiyon? Marami po ang sinasakop na tungkulin ng isang tagapangasiwa, kapatid. Halimbawa, sa relihiyong sinasabi ng Biblia, yung tagapangasiwa, yun po ay nagtuturo ng aral ng Diyos. Pangunahin po yun. Sa 6 ng Gawa, versikulo 2, kapatid na Willie. Ito po ang nakasulat sa 6 at ang talata po ay 4. Ito po ang sinasabi rito. Hindi, basahin muna sa 2. Sa 2, at tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Tuloy. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Tatapwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Yung po salitang ministeryo ng salita, pangangasiwa ng salita yon, pagtuturo po. Kaya yung tagapangasiwa, nagtuturo po yun ng salita ng Panginoon Diyos. Pangunahin na po yun. Ang katunayan, nasa Colosas 1:24 hanggang 26. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ayun. Kung pangunahin po yan yung pangangaral, pagpapahayag ng salita ng Diyos. So matuwid salita po, yung pangangasiwa ay nagtuturo ng mabuti, ng naaayon sa nakasulat sa Biblia patungo sa Diyos. Hindi ba? So, kung ganun pala, kahit di po niya naitatanong, ako'y umaanib sana sa isang relihiyon na hindi ko nababanggitin kung ano pa yun. Mali pala yung mga sinabi at nakita ko. Ang pangangasiwa ay mali ang ginawa nila. Ang alam kong nangangasiwa o isang ministro ay taga-ayos ng problema, taga-pamayapa ng problema, hindi taga-likha ng problema. Totoo po yun. Siyempre, ang tagapangasiwa, tagapamayapa yan sa kanyang pinangangasiwaan. Kumbaga, arbiter ka pag ikaw mismo gagawa ng problema, yun po sinasabi ni San Pablo sa Roma 16, na magsihiwalay kayo doon sa mga pinanggagalingan ng katipisuran at mga pagkakampi. Basahin na nga natin, Brother Willie. Sa talatang 17, ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi at ng mga katipisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Pinahihiwalay po tayo sa mga gano'n na sila mismo pinanggagalingan ng pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagit, Alam nyo, yung sinabi nyo na sila ang gumagawa ng problema at sila ang pinanggagalingan ng ganon, kasuklam-suklam sa Diyos yun Yun ay isang kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos sa isang ministro. Pakinggan nyo po sa Kawikaan. Yan po'y nasa 6 at 16. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Alin-alin yung 7 na yon? Mga palalong mata. Yan. Tapos? Sinungaling na dila. Ano pa? At mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ano pa? Puso na kumakatha ng mga masamang akala. Ano pa? Mga paan na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Ano pa? Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. At ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Sa gitna ng magkakapatid, ikaw ang panggagalingan ng pagtatalo, isa ho yun sa kasalanang kasuklam-suklam sa Diyos.